Magandang hapon mga kasaka. Nandito tayo sa rice farm natin. Sa lukuyin natin dinidrain yung tubig. Yan. Para mawala yung tubig at sisibol yung mga buto ng grasses, sedges at broadleaves. So within 8 days from now, tutubo na siguro yun. I-sprayhan natin to ng glyphosate at saka 2,4-D. Lahat na yan. Diyan. Yan. Tapos after 3 days or 4 days, patutubigan natin para mawala lahat yung pinatatakutan nating mga grasses, broadleaves at sedges. So pagkatapos nyan, pwede na tayong maglagay ng amendments natin. Yung organic fertilizer natin, ipot ng manok, Bio-N, yan, yung corporate na natin. Pwede rin nating isprayhan uli ng bioenzyme. Yan, naka-prepare na siya. Pagkatapos, pwede na mag-broadcast ng RC160. So, yan yung purpose natin ito. Ito po yung plan B. Plan B. Kasi yung plan A, pumalpak ako. Dahil hindi ko na-monitor yung palayan ko. Yung pagkatapos ng 10 days after, pinakialaman ng mag-iitik. Pinalagyan ng tubig, ang daming tubig, napasukan ng itik. 10 days yung target ko para isprayhan ng glyphosate. Paano ko ma-isprayhan? Wala na, puro tubig na. So ito yung plan B na ito. Plan B, tanggalin tubig, pasisibulin lahat ng buto ng grasses, broadleaves at saka sedges. Isprayhan ng glyphosate at saka 2,4-D, patutubigan. Tapos after 3 days, pwede nang maglagay ng mga amendments kagaya ng ipot ng manok na na-process natin, Bio-N, yung nitrogen fixing bacteria, pwede nating ihalo yun sa granular amendments, granular organic amendments. Meron po tayo dyan, ihalo natin yun at saka i-broadcast natin yan dito. Yan, para pag broadcast natin ng binhi natin na RC160, maganda ang tubo niya. So abangan nyo lang ito mga kasaka.